Hindi mo aakalaing may iskinita pala dito dahil ang dating nadadaanan ng mga tao ay tinayuan ng napakaraming kubo. May instant bahay ka na, may instant negosyo ka pa. Saan ka pa? Dito ka na sa Juan de Moriones. Magandang araw po sa ating mga kababayan, at dahil may nagsabi ho sa atin na tingnan daw natin itong Juan de Moriones na dekada na isinara na kalsada. Ngayon po ay nandito tayo sa may bahagi ng Dagupan Street papunta ng Divisoria. So babaybayin ho natin ito magmula dito sa may bahagi ng Dagupan Street patungo ng Divisoria, kung saan doon ho natin makikita mga kababayan itong sinasabi ng ating viewers na dekada na isinara na kalsada. So gaano nga ba kaimportante ang isang kalsada o itong pupuntahan natin mga kababayan? Panigurado isa itong iskinita na imbis na madadaanan, no? Gaano ka-importante ang kalsada o iskinita, kabayan? Napaka-importante nito. Dahil nga ito po ay magbibigay ng access, no? Mabilis ang pupunta ng kabilang lugar. So, sa pamamagitan ng iskinita ay mapapabilis ang iyong lakad, ang iyong biyahe, o kung kalsada man yan, mapapabilis ang biyahe, no? Pero kung isinara ang iskinita ay maraming mapiperwisyon yan, kabayan. At syempre, titingnan ho natin, kabayan, kung ano nga ba ang itsura ng Juan de Moriones. Tingnan ho natin kasi nga parang sinasabi itong Juan de Moriones parang naglaho na yata sa mapa. Kasi nga sabihin ba naman, no? Kumbaga sinasabi na isang dekada na nawala, no? O hindi ginagamit. Ibig sabihin, ito po ay time pa ng no? Time ni Erap, kabayan, no? Kasi nga 3 years si Yorme, 3 years si Lacuna, so 6 years na. So dekada ay 10 taon. Ay mga kababayan, tingnan nyo yung nangyari dito sa bahagi ng Divisoria. Napakalinis, napakaaliwalas, maliban lamang dito, no, sa mga nakapark. Hindi ko alam kung may mga permit yan, baka pinayagan naman. Pero sa mga kababayan ho natin na pupunta ng Divisoria, hindi nyo na po maaamoy yung masangsang, mabaho, mga nabubulok na mga gulay at kung ano-ano pa man. Dahil nga, laging nililinis ang Divisoria. Wow! Napakasarap sa pakiramdam na maging ganito ang Divisoria. Lalong-lalo na doon sa mga namamalingke palagi sa Divisoria. No? Napakaganda. Kasi nga kung dumadaan ho kayo dito, umaga, tanghali, hapon, gabi, nung panahon ni Erap, nung panahon ni Lacuna, ay grabe mga kababayan, napakabaho nga po ng lugar na ito. Pero ngayon, wow, napakasarap na maglakad-lakad ho dito. So, naiba na yung ating topic, pero papunta ho tayo. Pinapakita ko lamang sa inyo kung saan tayo pupunta, no? Kung ano yung ating dadaanan, at least ay malaman nyo kung saan nga ba itong sinasabi ng ating viewers na Juan de Moriones ang naglalaho o ang nawawalang iskinita sa Maynila. So tingnan natin kung ano nga ba ang itsura. So U-turn na ho tayo dito. Dito sa pinakadulo, hindi ko alam kung ano yung pinakadulo nito. Pero ito ay bahagi po ng Recto Avenue. Ang pinakadulo ay papunta ng Parola. Ayan, no? Tingnan nyo naman mga kababayan. Ito yung monumento ni Bonifacio. Kung di ako nagkakamali, kabayan, kay Bonifacio itong monumento. So dito tayo papasok. Medyo traffic nga lang.
Pero dito ho natin makikita itong Juan de Moriones. Ayan, kung makikita nyo yung monumento dyan, kumbaga parang naka-engrave lamang. Grabe, napaka-traffic ho dito, kabayan. So dito nyo makikita, yun, nakikita nyo yung building na yon, yung nasa right side, tapos ilang palapag ba yun? Yung medyo madilaw-dilaw, kabayan, yan. Sa ibaba niyan, diyan nyo po makikita ang Juan de Moriones, kung saan mahabang iskinita rin ito, kabayan. So napakalaking halaga ng iskinita na magiging access ng ating mga kababayan, no, ng mga batang Maynila, yung mga nakatera dito sa Divisoria. Kasi imbis na iikot sila, katulad nito, yung mga naghahakot, imbis na iikot sila, so dapat dyan na lang sila dumaan sa iskinita. O, tingnan nyo naman mga kababayan, dito lang kayo makakakita, no? Iskinita, may bahay, ayan na, unti-unti na, kabayan, no? Unti-unti na nating nakikita. Ayan, nakikita nyo yan, may mga sampay, ayun o, ayan, may negosyo, may washing machine pa, kabayan, ayan, may mga bahay-bahay, may sampayan, may nagchichismisan pa, kabayan. Tingnan nyo naman, kahit sino hindi po papasok sa napakakipot na daanan. Imbis na iskinita, kumbaga malawak na iskinita, kabayan, ay hindi madaanan ng tao dahil nga tinayuan ng napakaraming bahay. So hindi ho natin alam kung ano nangyari. Pero siguro kapag nakita ito ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang video na ito, ay malamang sa malamang mga kababayan, baka hindi ho natin alam. Kasi nga wala pa yatang nagre-report patungkol dito sa may bahagi ng nawawalang iskinita dito sa Divisoria. Di ba, kabayan? So tingnan naman natin yung kabilang bahagi. Tingnan nyo, yung binaybay ho natin, yung nilikuan natin, kung gaano siya kalayo. Ayan, dito. Di ba, napakalawak, ay napakalayo ng iskinita. So, hindi pala tayo makakapag-abanti ho dito. One way pala ito, kabayan, no? So, itulak na natin yung ating Mercedes bike, kabayan, para naman makita ho ninyo yung bandang unahan. Hindi ko alam kung may paano ba nakakaikot dito, pero ito, itutulak natin kasi may mga nagtutulak naman dito ng mga kariton, ay sabayan na ho natin, at least makita ho natin, mga kababayan. So alam ko may mga magagalit kasi nag-counter na naman ho tayo dito kahit one way, pero kita nyo yan, double parking, no? Imbis na siguro ay wala kasing parkingan sa may bahaging ito, kabayan, no? Ayan, abanti tayo, sasabay ho tayo dyan sa mga nagtutulak na mga kariton. Ayun, no? So imbis na makadaan pala sila dito ng maayos, ay hindi, kasi nga double parking na, Kita nyo yan, mga kababayan, double parking. Yan. So dito na tayo. Ayan, kita nyo yan, grabe, kabayan. Dito ho natin makikita yung dulong bahagi ng Juan de Moriones, kabayan. So ano kayang masasabi ho dito, no? Anong masasabi ng ating mga batang Maynila dito sa Juan de Moriones? Tingnan nyo naman, dekadang isinara na iskinita. Grabe yung mga tambak dito. So ayan nga pa, mga kababayan, ayan nga, dito na ho tayo. Pwepesto lang tayo ng maayos. So nakakatakot lamang dito, wag na nating pasukin yung looban. So meron na silang instant bahay,
mayroon pa silang instant negosyo. May halo-halo pa nga mga kababayan, oh. So kung ikaw ba taga Maynila o kaya dayo ka sa Maynila, susubukan mo ba kaya na dumaan dyan sa napakakitid o kumbaga binigyan pa rin nila ng espasyo yung iskinita para makadaan yung ating mga kababayan. Pero dapat ayan o mga kababayan, hindi na tayo lalapit kasi baka sabihin ho nila anong binibidyo natin. Dito lang tayo sa malayo, kabayan, no? Para sa mga hindi nakakaalam, yung pagitan po ng dalawang building na yan, left and right, ayan o, may mga nagtitinda. Diyan po ang Juan de Moriones. Grabe mga kababayan, dekada po yan, no? Dekada na isinara. Nakakatakot yan pumasok kasi napakakipot ng daanan dyan. Mahabang iskinita. Tapos mga kubol, mga bahay-bahay na yan. Siguro yung iba dyan ay nangungupahan na rin. Pero nakakatakot siyang pasukin, kabayan. Dahil hindi ho natin alam baka kung ano yung mangyari sa atin sa loob kung tayo ay nagbibideo. No? Kaya wag na ho nating tangkain. At least may pakita po natin sa inyo na mayroong iskinita dito sa Maynila. Grabe mga batang yun, oh. Mga palaboy na. So mayroong iskinita dito sa Maynila na kabayan na wala na. Halos inangkin na. Tinayuan ng mga kubol, tinayuan ng mga bahay-bahay, may instant negosyo na. Oh, grabe kabayan, no? So, ito pala, dapat dito pala tayo dumaan kanina. Meron pala dito. Ito na yung Recto Avenue. Oh, diyan natin makikita, kabayan, oh, Recto Avenue. So, baybayin ho natin, no? Ayan, no? Ayan. Kitang-kita nyo yan, no? Sinong papasok diyan? Sabihin na lang natin, kabayan, siguro 2 metro. 2 metro? Mga 3 metro naman sigurong iskinita na dapat ay makakadaan ng maayos yung ating mga kababayan. Ito, lalong-lalo na ito mga delivery rider o mga delivery postcard, makakadaan ng maayos ay hindi po makakadaan, kabayan. Dahil nga po, no? May mga kubol, no? Hindi natin alam kung kaya pa bang pasukin yun, kabayan? Nako, panigurado pag nakita ito ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, nako, baka bisitahin sila dyan, kabayan. So, hindi naman talaga masama, no? Hindi naman masama na gumawa ng bahay. Basta hindi po nakakaabala sa ating mga kababayang Pilipino. Kahit saang lugar ka man. Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi masamang magpatayo ng mga bahay basta nasa ayos, nasa tama at hindi nakakaabala doon sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na dito sa mga batang Maynila. Grabe. Ito pa mga kababayan, oh. Yan, grabe rin ang lugar na to, oh. Ang dami rin mga, pero siguro ito mga nandito, siguro sa kanila na yung mga pwesto na yan, sila yung may-ari ng lupa kasi matagal na sila.